Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisilay sa umaga. Sabi nila, ang lahat ng kumikinang ay hindi ginto. Paano kung ang kinang na iyong nakikita ay simbolo pala ng isang kulungang walang rehas at ang bawat hininga ay isang tahimik na sigaw para sa kalayaan? Samahan ninyo ako sa kwento ni Liwayway. Ang bigat ng suot niyang mamahaling gown ay katumbas ng bigat na nararamdaman ng kanyang puso. Sa ilalim ng libu-libong kumikinang na ilaw ng Grand Ballroom ng Herrera Palace Hotel, pilit na pinipigilan ni Liwayway Wayway Alcaraz Salazar ang panginginig ng kanyang mga labi. Isang pekeng ngiti ang nakapinta sa mga ito, isang ngangiting ilang buwan na niyang pinapraktis sa harap ng salamin. "Smile, darling. The cameras are on us." Bulong ng kanyang asawang si Alon Salazar. Ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang baywang ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pagmamay-ari at babala. Para sa lahat ng naroroon sa taunang gabi ng Pag-asa Charity Gala, sila ang perpektong mag-asawa. Si Alon, ang makapangyarihang CEO ng Salazar Group of Companies, ay gwapo at matikas sa kanyang itim na taksido. At siya si Liwayway, ang magandang asawa na nagdadalang tao sa kanilang panganay. Isang larawan ng tagumpay at kaligayahan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, sa likod ng bawat kislap ng flash ng kamera, ay may isang katotohanang siya lang ang nakakaalam. Ang bawat paghawak ni Alon ay nag-iiwan ng lamig sa kanyang balat, at ang bawat salita nito ay tila may kasamang talim. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang lamesa, naramdaman ni Liwayway ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi ito mga tingin ng paghanga, kundi ng panghuhusga. Mga tingin na tila sinasabing isa lamang siyang palamuti sa braso ng isang makapangyarihang lalaki. "Hija, you look adequate." Bati ni Doña Imelda de Guzman Salazar ang kanyang biyenan. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa isang saglit, naramdaman ni Liwayway na para siyang isang murang gamit na ipinipilit isama sa isang koleksyon ng mga antigo. "That gown is from last season's collection, is it not? I told Alon to get you something more appropriate for a Salazar." Hindi na niya nagawang sumagot. Tumango na lamang siya at umupo. Habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo, ang hapunan ay isang mahabang pagpapahirap. Ang masasarap na pagkain ay walang lasa sa kanyang panlasa. Ang maririkit na tugtugin ay ingay lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang paalala na siya ay bihag sa sarili niyang buhay. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumayo si Alon. "I'll just greet some associates." Anito. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kabilang dulo ng ballroom. Doon, nakatayo si Mahalina Diaz, ang Vice President for Operations ng kumpanya, at ang babaeng laman ng mga bulong-bulungan sa opisina. Sinundan ni Liwayway ng tingin ang kanyang asawa. Nakita niya kung paanong ngumiti si Alon nang makalapit ito kay Mahalina, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Nakita niya ang paraan ng paghawak ni Alon sa braso ng babae, isang hawak na puno ng init at pamilyaridad. Nakita niya ang kanilang tawanan, isang tunog na para bang isinasampal sa kanya na siya ay isang dayuhan sa mundo ng sarili niyang asawa. Parang may kung anong pumiga sa kanyang puso. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pakiramdam na siya ay nag-iisa sa gitna ng karamihan. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na nagpaalam sa kanyang biyenan na abala sa pakikipag-usap sa mga kapwa sosyalera. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Para siyang isang anino na dumaan sa gitna ng liwanag. Nang makarating siya sa labas, sa malamig na hangin ng gabi,
Doon lamang niya hinayaang bumagsak ang kanyang mga luha. Sumakay siya sa isa sa mga sasakyan ng pamilya at sinabihan ng driver na ihatid siya pauwi sa kanilang mansyon sa Hacienda Malaya. Ang biyahe ay tahimik. Bawat ilaw na kanilang madaanan ay nagpapaalala sa kanya ng mga flash ng kamera ng mga pekeng na mamangiti. Ang mansyon na dapat sana ay kanyang tahanan ay tila isang malaking mausoleo na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pumasok siya sa loob ng malawak at tahimik na bahay. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit para sa kanya, ito ay isang gintong kulungan. Hinaplos niya ang kanyang sinapupunan, ang munting buhay sa loob niya na siyang tanging dahilan kung bakit siya nagtitiis. Ilang oras siyang naghintay sa sala. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Alam niya kung anong darating. Alam niya ang bagsik na naghihintay sa kanya sa pag-uwi ni Alon. At pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Alon. Ang mukha ay madilim at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang amoy ng mamahaling alak ay kumalat sa hangin. Isinara niya ang pinto sa isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tunog na tila hudyat ng paparating na bagyo. Napaatayo ng tuwid si Liwayway mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas sa takot. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Ang tanging gumagalaw sa malawak na sala ay ang anino ni Alon na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Isang aninong tila lalamon sa lahat ng liwanag. "Saan ka nanggaling?" tanong ni Alon. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit sa likod ng kahinahunan na yon ay naroon ang bagsik na kilalang-kilala na ni Liwayway. "Umuwi na ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko." Halos pabulong niyang sagot. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Alon. "Hindi maganda ang pakiramdam mo? O ipinahiya mo na naman ako?" Lumapit pa ito. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa amoy na niya ang alak sa hininga nito. Alam mo ba kung ano ang itsura ko roon? Isang asawang iniwan ng kanyang buntis na misis sa gitna ng pinakamahalagang gabi ng taon. Ano ang sasabihin ng mga tao? Liwayway, na hindi kita kayang kontrolin. Tinaas niya ang kanyang paningin. Sa mga mata ni Alon, wala ang pag-aalala ng isang asawa. Ang naroon ay ang galit ng isang haring pinagkaitan ng paggalang. "Hindi ko sinasadya, Alon. Nahihilo lang talaga ako." "Kasama ba sa pagkahilo mo ang pagtingin sa akin na parang isa akong kriminal habang kausap ko si Mahalina?" Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itinaas. Ang diin ng mga daliri nito ay masakit. "Huwag kang magkakamaling bigyan ako ng ganyang tingin sa publiko. Naintindihan mo ba? You are Mrs. Salazar. You will act like one." Sinubukan niyang kumawala, ngunit lalo lang humigpit ang hawak nito. "Nasasaktan ako, Alon." "Nasasaktan ka?" Sigaw nito. At sa wakas, lumabas ang demonyo mula sa pagkakatago. "Ikaw pa ang nasasaktan? Matapos mo akong gawing katawa-tawa sa harap ng buong Maynila?" Sa isang iglap, isang malakas na tulak ang naramdaman niya. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig na tinatapakan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tunog ng nababasag na salamin. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng babasaging coffee table bago siya bumagsak sa makapal na karpet. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang likuran at tagiliran. Ngunit hindi iyon ang inalala niya. Ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang sinapupunan. Isang desperadong kilos upang protektahan ang kanyang anak. "Anak ko," ungol niya, habang ang kanyang paningin ay nanlalabo. Nakatayo lamang si Alon sa kanyang harapan,
Ang dibdib ay umaalon sa tindi ng galit. Ang mga mata ay nanlilisik. Parang isang halimaw na nasiyahan sa kanyang nagawa. Ngunit nang makita nito ang nanginginig na kamay ni Liwayway, nang masilayan nito ang bakas ng sakit at takot sa mukha ng asawa, tila may nagbago. Ang galit ay napalitan ng bahagyang pagkabigla na mabilis ding napalitan ng takot. Liwayway! Hindi na niya ito pinansin. May naramdaman siyang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Nang yumuko siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Dugo. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng sakit, takot, at pagmamakaawa. Dito na siya nawalan ng malay. Ang sumunod na namulatan niya ay ang nakakasilaw na puting ilaw ng isang kisame. Ang amoy ng antiseptic ay pumuno sa kanyang ilong. Nasa ospital siya. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Patag pa rin ba? Nariyan pa ba ang kanyang anghel? Isang nurse ang pumasok. Ma'am, gising na po pala kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po kayo at ang baby ninyo. Kailangan niyo lang po ng masusing pagbabantay at pamamahinga. Ang mga salitang yon ay tila musika sa kanyang pandinig. Ligtas ang anak niya. Napahagulhol siya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa labis na pasasalamat at galit na namuo sa kanyang dibdib. Habang nakahiga sa higaan ng ospital, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Para sa anak niya, hindi na siya mananahimik, hindi na siya magiging biktima. Lalaban siya. Kinabukasan, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok ang kanyang kuya, ang abogadong si Pag-asa Pugs Alcaraz. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Wayway, anong nangyari? Tumawag ang ospital. Sabi nila na aksidente ka raw sa bahay. Bungad nito. Sabay hawak sa kanyang kamay. Tumingin si Liwayway sa mga mata ng kanyang kuya, ang tanging taong alam niyang tunay na nagmamahal sa kanya. Bumagsak muli ang kanyang mga luha. Kuya, garalgal niyang sabi, hindi ito aksidente. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Pag-asa, mula sa pag-aalala patungo sa pag-unawa, at pagkatapos ay sa nag-aalab na galit. Sinaktan ka na naman niya, di ba? Tumango si Liwayway. At muntik na niyang madamay ang anak ko. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kapatid. Kuya, ayoko na. Tulungan mo ako. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang lumaban. Sa gitna ng kanyang determinasyon, biglang tumunog ang kanyang telepono sa bedside table. Nakita niya ang pangalan ni Alon sa screen. Nanginginig niyang sinagot ito. Walang pagbati, walang paghingi ng tawad. Tanging isang boses na kasing lamig ng bakal. Huwag mong subukan, Wayway. Alam mo ang magiging kapalit. Binaba ni Liwayway ang telepono, ang buong katawan ay nanginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang nakita ni Pag-asa sa mga mata ng kanyang kapatid. Mayroon ng apoy, isang maliit na ningas ng paglaban. Para kay Pag-asa, sapat na yon. Ang pagbabanta ni Alon ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pagtitimpi. Ang puot na namuo sa kanyang dibdib ay malamig at matalas. Bilang abogado, sanay siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ngunit bilang isang kuya, ang tanging gusto niyang gawin ay wasakin ang lalaking nagdulot ng ganitong sakit sa kanyang nag-iisang kapatid. Ako ang bahala. Mariin niyang sabi, hinawakan ang kamay ni Wayway. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Mula sa sandaling iyon, kumilos si Pag-asa na may bilis at katiyakan. Ang una niyang ginawa ay kausapin ang doktor ni Liwayway, hindi bilang kapatid, kundi bilang abogado nito. Hiningi niya ang kopya ng lahat ng medical records, isang detalyadong ulat ng aksidente. Pagkatapos, gamit ang kanyang cellphone, maingat niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pasa at galos sa katawan ng kapatid. Ang bawat larawan ay isang piraso ng ebidensya. Ang bawat pasa ay isang salita
sa kasong isasampa niya. Kuya, natatakot ako kay Doña Imelda. Amin ni Liwayway. Kaya niyang gawin ang lahat para protektahan ang pangalan nila. Alam ko, sagot ni Pag-asa. Kaya uunahan natin siya. Lumabas siya ng silid at sa hallway ng ospital, tinawagan niya ang numero ng biyanan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng ilang ring, isang malamig at aroganteng boses ang sumagot. Sino to? Attorney Pag-asa Alcaraz po, Doña Imelda. Kapatid ni Liwayway. Formal niyang sagot. Tumatawag po ako para ipaalam na ililipat ko na ang kapatid ko mula sa ospital na ito. Narinig niya ang isang mapanghamak na tawa sa kabilang linya. At saan mo naman siya dadalhin, abogado? Ang lugar niya ay sa kanyang tahanan, sa Hacienda Malaya. Isang maliit na aksidente lang ang nangyari. Hindi po iyon ang nakasaad sa medical report, Doña Imelda. Giit ni Pag-asa, hindi nagpatinag sa awtoridad sa boses ng matanda. At alam ko ang karapatan ng kapatid ko. Hindi na siya babalik sa bahay na yon. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang banta. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, Alcaraz, ang lahat ng tinatamasa ng kapatid mo, ang pera, ang impluensya, ang buhay reyna niya, ay dahil sa mga Salazar. Sa isang pitik ko lang, kaya kong bawiin ang lahat ng yan. Pagkatapos ng tawag, alam na ni Pag-asa ang susunod na mangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Nang subukang bayaran ni Liwayway ang hospital bill gamit ang kanyang credit card, idineklara itong declined. Sinubukan niya ang kanyang debit card. Account frozen. Ikinuyom ni Pag-asa ang kanyang kamao. Nagsimula na ang laban. Gamit ang sarili niyang pera, binayaran niya ang lahat. Sa tulong ng ilang nurse na naawa sa kalagayan ni Liwayway, palihim nilang inilabas ang kanyang kapatid sa ospital gamit ang service exit. Ang pagbabalik sa Hacienda Malaya ay mabilis at puno ng tensyon. Habang si Pag-asa ang nakikipag-usap sa mga gwardiya, dahan-dahang pumasok si Liwayway sa mansyon na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Ang tanging dala niya paglabas ay isang maliit na maleta, puno ng ilang damit, mga dokumento, at ang mga litrato ng ultrasound ng kanyang anak. Iniwan niya ang lahat ng alahas, mga signature bag, at ang buhay na ipinangako sa kanya ni Alon. Dinala ni Pag-asa si Liwayway sa isang maliit, ngunit ligtas na condo unit sa Makati na pag-aari niya. Malayo sa karangyaan ng Hacienda Malaya, ngunit dito, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga ng maluwag si Liwayway. Kuya, matagal mo na bang alam? Tanong ni Liwayway habang nakatanaw sa bintana. Umupo si Pag-asa sa tabi niya. May hinala na ako, Wayway. Mula pa noong araw ng kasal ninyo, nakita ko ang takot sa mga mata mo. Pero hinintay kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Hindi kita pwedeng pilitin kung hindi ka pa handa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Salamat, kuya. Salamat sa paghihintay. Kinagabihan, habang natutulog ng mahimbing ang kanyang kapatid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, gumawa ng isa pang tawag, si Pag-asa. Ricardo, it's Pags, sabi niya sa isang private investigator na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. I have a high-profile case. I want everything on Alon Salazar, his finances, his schedules, his associates, lalo na ang babaeng nagngangalang Mahalina Diaz. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Pag-asa para sa kapatid, isang brown envelope ang iniwan sa ilalim ng pinto ng kanyang kondo. Ito na ang unang ulat mula sa investigador. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato at ilang dokumento. At sa unang pahina, nakasulat ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mahalina Diaz, hindi lamang isang kasamahan sa trabaho o kalaguyo. May mas malalim na koneksyon. Isang pangalan na konektado sa nakaraan ng mga Salazar na matagal nang ibinaon sa limot. Ang opisina ni Alon Salazar ay isang testamento ng kapangyarihan.
Mula sa ikaiman palapag ng Salazar Tower, tanaw niya ang buong lungsod ng Maynila. Isang kahariang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. O iyon ang akala niya. Ang katahimikan ng kanyang umaga ay binasag ng pagpasok ng kanyang personal na abogado. Ang mukha nito ay kasing seryoso ng isang hatol ng kamatayan. Walang paligoy-ligoy. Inilatag nito sa kanyang malawak na mesa na gawa sa mahogany ang isang makapal na brown envelope. Sir Alon, we just received this via courier. Nangunot ang noo ni Alon. What is it? It's a petition for legal separation, sir, and a temporary protection order. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo ni Alon. Kinuha niya ang mga dokumento. Binasa niya ang mga salita. Liwayway Alcaraz Salazar versus Alan Salazar. Irreconcilable differences. Physical and emotional abuse. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Una, mahina at hindi makapaniwala. Pagkatapos, lumakas ito, puno ng pangungutya at galit. Abuse? Si Liwayway? Ang babaeng binigyan ko ng lahat? Ang tawa niya ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Sa isang marahas na kilos, pinunit niya ang mga dokumento. Hinayaan niyang magkalat sa sahig ang mga piraso ng papel na sumisira sa kanyang perpektong umaga. How dare she? Bulong niya sa sarili. Ang bawat salita ay may kasamang lason. How dare that ungrateful woman do this to me? Hinampas niya ang kanyang mesa. Ang lakas nito ay nagpatumba sa isang mamahaling pluma. Hindi ang posibleng paghihiwalay ang ikinagagalit niya. Hindi ang pagkawala ng kanyang asawa, kundi ang kahihiyan. Ang katotohanan ng isang babaeng dapat ay nasa ilalim ng kanyang palad ay naglakas loob na kalabanin siya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Ang muka ay hindi maipinta. Nakarating na sa akin ang balita, anya. Ang boses ay matigas. Isang eskandalo. I'll handle this, Mom. Mabilis na sagot ni Alon. Ayaw magpakita ng kahinaan sa harap ng ina. I'll crush her. I'll take everything from her. Hindi ganyan nilalaro ang larong ito, Alon. Sabi ni Doña Imelda. Umupo sa silyang nasa harap ng mesa na para bang isang reyna sa kanyang trono. This is not a courtroom battle yet. This is a media war. Kailangan nating makuha ang simpatya ng publiko. We need to control the narrative. What do you suggest? Tanong ni Alon. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalkula. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Simple. Ikaw ang biktima. Ikaw ang mapagmahal na asawang nag-aalala para sa kanyang asawa na may sakit. She is emotionally unstable. The pregnancy is affecting her mind. Ikaw ang mabuting lalaki na naghihintay lang sa kanyang pagbabalik. Sa loob ng isang oras, isang press conference ang isinagawa sa lobby ng Salazar Tower. Humarap si Alon sa mga kamera. Ang muka ay piniga para magmukhang puno ng pighati at pag-aalala. Ang lalaking kanina lang ay nagwawala sa galit ay nag-anyong isang maamong tupa. Sa lahat po ng nagtatanong, simula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig para sa epekto. Ang asawa ko pong si Liwayway ay dumadaan sa isang napakadelikadong pagbubuntis. Her emotional state is fragile. Pinili po niyang lumayo muna para mapag-isa. Ang tanging hiling ko lang ay ang inyong mga panalangin para sa kanyang mabilis na paggaling. May isang reporter na sumigaw ng tanong, Sir, totoo po bang may third party involved? Si Miss Mahalina Diaz daw po? Tumingin si Alon sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng huwad na sakit. That is a baseless and cruel accusation. Si Miss Diaz ay isang kagalang-galang na kasamahan. Ang tanging babae sa buhay ko ay ang aking asawa. Why? Kung nanonood ka,
Please, come home. Bukas ang aming tahanan para sa'yo. Naghihintay kami ng anak natin. Pagkatapos ng press conference, pakiramdam ni Alon ay naibalik niya ang kontrol. Siya na ulit ang bida sa kwento. Dumaan siya sa opisina ni Mahalina. Inaasahan niyang sasalubungin siya nito ng isang ngiti o isang salita ng suporta. Ngunit nadatnan niya itong abala sa pagbabasa ng mga dokumento, tila walang pakialam sa drama na naganap sa ibaba. Lina, tawag niya. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Sir Alon, nakita mo ba ang press con? I was busy. Simpleng sagot nito at muling ibinalik ang atensyon sa mga papel. Nainis si Alon sa inasal nito. May problema ba tayo, Lina? Hindi ito tumingin. Wala, sir. Marami lang talagang trabaho. Umalis si Alon sa opisina nito na may halong inis at pagtataka. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang abalang post office, isang babaeng nakasuot ng simpleng damit at salamin ang nagpadala ng isang brown envelope sa pamamagitan ng registered mail. Walang return address. Ang pangalan sa sobre ng padadalhan ay Attorney Pag-asa Alcaraz, Alcaraz Law Firm, si Mahalina Diaz. Sa loob ng sobre, walang sulat. Tanging isang lumang litrato, isang kupas na larawan ni Doña Imelda noong kabataan nito, may kasamang isang babaeng hindi pamilyar at isang maliit na batang babae sa pagitan nila. Ang 4 na sulok ng condo unit ni Pag-asa ay nagsimulang magmistulang selda para kay Liwayway. Dito, ligtas siya mula sa pisikal na pananakit ni Alon. Ngunit sa labas, isang panibagong uri ng pang-aabuso ang isinasagawa. Isang pang-aabusong sinasaksak hindi ang kanyang katawan, kundi ang kanyang pagkatao. Ang bawat channel sa telebisyon, bawat news website, bawat social media feed ay naglalaman ng mukha ni Alon, ang mukha ng isang nag-aalalang asawa. Ang kanyang mga salita ay paulit-ulit na ipinapalabas. Her emotional state is fragile. Please come home. At ang publiko, kinain ang bawat salita. Sa comment section ng isang sikat na news blog, nabasa niya ang mga salita na tila maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang puso. Grabe, kawawa naman si Sir Alon. He looks so sad. Swerte na nga ni girl nakuha pa mag-inarte. Some women are just ungrateful. Baka totoo yung sinasabi nila, may postpartum depression na siya kahit di pa nanganganak. She looks unstable. Pinatay niya ang telebisyon. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Ngunit ang mga salita ay patuloy na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida sa sarili niyang kwento. Siya ang sinungaling. Siya ang baliw. Siya ang masama. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hinahaplos ang kanyang tiyan na siyang tanging kakampi niya sa mga sandaling iyon. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pumasok si Pag-asa sa sala, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Nakita niya ang bakas ng luha sa mga mata ng kapatid. "Huwag mo silang pakinggan, Wayway," mahinahon niyang sabi. "Ito mismo ang gusto nilang mangyari. Ang wasakin ka para sumuko ka." Paano kung tama sila, kuya? Basag ang boses ni Liwayway. "Paano kung nababaliw na nga ako?" "Hindi ka nababaliw," mariing sagot ni Pag-asa. Inilapag ang tsa at hinawakan ang mga balikat ng kapatid. "Matapang ka at lalaban tayo. Mayroon na tayong unang piraso." Inilabas ni Pag-asa mula sa kanyang briefcase ang isang brown envelope. Ang sobrang ipinadala ni Mahalina. "Ano yan?" tanong ni Liwayway. "Hindi ko alam. Isang tao ang nagpadala nito sa opisina. Walang pangalan," sabi ni Pag-asa habang inilalabas ang nag-iisang laman nito, ang lumang litrato. Inabot niya ito kay Liwayway. Tinitigan ni Liwayway ang kupas na larawan. Ang batang Doña Imelda may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Sa tabi nito,
Isang babaeng may simpleng itsura, ngunit may mga matang puno ng pighati. At sa gitna nila, isang batang babae, mga 5 o 6 na taong gulang, na nakatingin sa kamera na may halong pagtataka at takot. "Sino sila?" tanong ni Liwayway. "Hindi ko rin alam, pero tingnan mo ito," sabi ni Pag-asa. Itinuturo ang isang maliit na detalye sa damit ng batang babae. Isang borda ng isang maliit na bulaklak, isang sampagwita, at ang likod ng litrato, binaligtad ni Liwayway ang larawan. May nakasulat dito gamit ang kupas ng tinta. Baryo Sinagdala, 1995. Baryo Sinagdala. Inulit ni Liwayway. Pamilyar ang lugar na yan. "Dahil doon ka lumaki, Wayway," paalala ni Pag-asa. Biglang bumalik sa alaala ni Liwayway ang kanilang simpleng buhay bago sila yumaman dahil sa negosyong itinayo ng kanilang mga magulang. Ang Baryo Sinagdala ay isang maliit na komunidad kung saan magkakakilala ang lahat. Pero sino ang magpapadala nito at bakit? Pagtataka ni Liwayway. Ang tanging tao na alam nilang may kinalaman sa kaso bukod sa kanila ay si Mahalina Diaz. Si Mahalina, ang babaeng kinamumuhian niya. Si Mahalina, ang babaeng kasama ni Alon sa gabi ng gala. Posible kaya? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Liwayway. Isang ideyang mapanganib, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. "Kuya, kailangan kong makausap si Mahalina," desidido niyang sabi. "Wayway, delikado iyan. Siya ang kalaban." Protesta ni Pag-asa. "Kalaban nga ba talaga?" tanong ni Liwayway. Ang mga mata ay muling nakatitig sa batang babae sa litrato. "O baka naman, may alam siya na hindi natin alam? Kung siya ang nagpadala nito, ibig sabihin may mensahe siya. Isang mensaheng siya lang ang makakapagpaliwanag." Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang numero ni Mahalina sa mga lumang contacts niya mula sa kumpanya. Bago pa man siya mapigilan ng kanyang kuya, pinindot na niya ang send. Isang maikling mensahe lang ang kanyang ipinadala. "Alam kong may alam ka." Pinatay niya ang screen ng telepono. Hindi umaasang sasagot ito. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, umilaw ang screen. Isang reply mula sa numerong hindi nakasave. Binuksan ito ni Liwayway. Nakasulat dito ang isang address ng isang maliit at lumang coffee shop sa kabilang parte ng syudad at isang pangungusap na nagpakaba at nagbigay pag-asa sa kanya. Tanging ang katotohanan ang makapagpapalaya sa atin. Mapait ang kapeng iniinom ni Mahalina, kasing pait ng 20 taon ng paghihintay. Nakaupo siya sa pinakasulok na bahagi ng Kalinaw Cafe, isang lugar na pinili niya dahil sa pangalan nito at dahil walang sino man mula sa mundo ng mga Salazar ang tatapak dito. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ambon. Tila nakikisama ang langit sa bigat ng kanyang puso. Ilang minuto na siyang naghihintay. Sa bawat pagbukas ng pinto ng coffee shop, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang halo ng kaba at determinasyon. Ito na ang araw na matagal niyang pinlano. Ang araw na isisiwalat niya ang sikretong kanyang iningatan. Ang sikretong sisira sa imperyong itinayo, sa kasinungalingan at pagmamalupit. Maya-maya, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Liwayway, nakasuot ng simpleng bestida at balabal. Ang mukha ay natatakpan ng malaking salamin. Kasunod nito ang kapatid, si Attorney Pag-asa Alcaraz, na ang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Lumapit sila sa kanyang mesa. Ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos nahihipo. "Anong kailangan mo sa kapatid ko?" Walang paligoy-ligoy na tanong ni Pag-asa. Ang boses ay matigas at puno ng pagdududa. Hindi siya sinagot ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liwayway. Nakita niya rito
Hindi ang isang karibal, kundi ang isang babaeng sugatan. Isang babaeng nasa bingit ng pagkasira. Isang refleksyon ng kanyang ina. Maraming taon na ang nakalipas. Umupo kayo. Mahinahon niyang sabi. Nag-aalangang umupo si Liwayway habang si Pag-asa ay nanatiling nakatayo sa tabi nito, handang protektahan ang kapatid anumang oras. Inilabas ni Liwayway ang lumang litrato at marahang inilapag sa mesa. Ikaw ba ang nagpadala nito? Tinitigan ni Mahalina ang litrato. Ang kanyang pagkabata, nakakulong sa isang piraso ng papel. Oo. Bakit? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Sino ang mga nasa litrato? Huminga ng malalim si Mahalina. Ito na. Ang babaeng yan, sabi niya, itinuturo ang babaeng may malungkot na mga mata. Ay ang nanay ko, si Celia Diaz, nanlaki ang mga mata ni Liwayway. At ang batang babae. Nagpatuloy si Mahalina. Ang boses ay nagsimulang mabasag. Ako yan. Kung ganoon. Hindi na natuloy ni Pag-asa ang sasabihin. Ang kanyang isip na parang sa isang abogado ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa mga piraso. Si Doña Imelda ang nag-iisang tao sa litratong yan na masaya. Mapait na, sabi ni Mahalina. Dahil sa araw na yan, tuluyan na niyang binili ang pananahimik ng nanay ko. Pera kapalit ng paglimot na ang batang iyan ay anak din ni Don Ricardo Salazar sa labas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Ang revelasyon ay parang isang kidlat na tumama sa pagitan nila. Anak ka ni Don Ricardo? Bulong ni Liwayway, hindi makapaniwala. Kapatid ka ni Alon? Tumango si Mahalina. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kapatid sa dugo. Isang lihim na pilit itinago ni Doña Imelda sa buong buhay niya. Pinalaki ako ng nanay ko sa takot. Binalaan kami na huwag magpapakita. Habang si Alon ay lumalaki sa karangyaan, kami ay nabubuhay sa mga mumo na ibinibigay nila. Nang mamatay si Itay, tuluyan na kaming pinutulan ng tulong. Namatay ang nanay ko sa sakit dahil hindi namin kayang tustusan ang gamutan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Mula noon, isinumpa ko, babawin ko ang lahat, sisirain ko ang pamilyang sumira sa amin. Nag-aral ako ng mabuti. Ginamit ko ang koneksyon ko sa apelidong Diaz para makapasok sa kumpanya. At nang makuha ko ang tiwala ni Alon, dito na siya napahinto. Ang pagkasuklam ay malinaw sa kanyang mukha. Ginawa ko ang lahat para mapalapit sa kanya. Tiniis ko ang pagiging arogante niya, ang pagiging marahas niya. Hindi dahil gusto ko siya, Liwayway, kundi dahil kailangan ko ng ebidensya. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na bagay, isang itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Liwayway. Ano to? Ang katapusan ng mga Salazar. Sagot ni Mahalina, ang boses ay malamig na. Sa loob ng maraming buwan, tiniis ko ang kanyang presensya. Ni-record ko ang mga pag-uusap namin sa telepono. Ipinasok ko ang mga hidden camera sa opisina niya. Nakuhanan ko ng video ang kanyang mga pagsabog ng galit, ang kanyang mga mararahas na salita. At isang gabi, nang lasing siyang mag-isa sa opisina niya, ipinagmalaki niya sa akin kung paano kanya dinidisiplina. Napatakip ng bibig si Liwayway. Si Pag-asa naman ay napasandal sa pader. Nabigla sa kanyang narinig. Ang babaeng akala nila ay kaaway ang siya palang pinakamatibay nilang kakampi. Gamitin mo yan, sabi ni Mahalina. Ang boses ay malamig na. Gamitin mo yan para wasakin siya. Para wasakin silang lahat. Hindi ako ang biktima rito, Liwayway. Ikaw. At ang nanay ko noon. Pareho lang tayong sinira ng pamilyang yon. Ang pagkakaiba lang, ikaw. May pagkakataon ka pang lumaban at manalo. Nakatitig lang si Liwayway sa USB. Pagkatapos ay kay Mahalina. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata.
Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkabigla, ng pag-unawa, at ng isang kakaibang pakikiramay. Ang kaaway na binuo niya sa kanyang isipan ay isang ilusyon lang pala. Ang totoong kalaban ay ang sistemang lumikha sa kanilang dalawa bilang mga biktima. Bakit? Bakit sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Dahil ikaw ang legal na asawa? Sagot ni Mahalina. May bahid ng kapaitan sa kanyang boses. Ikaw ang may karapatan sa batas. Ako? Isa lang akong multo ng nakaraan. Isang sikretong pilit nilang itinatago. Kung ako ang lalaban, sasabihin nilang naghihiganti lang ako dahil sa pera. Pero ikaw, isang ina na ipinaglalaban ang kaligtasan ng anak niya. Ikaw ang pakikinggan ng mundo. Sa wakas ay kumilos si Pag-asa. Kinuha niya ang USB. Ang kanyang muka ay nagpapakita na ng matinding focus ng isang abogado. Ito ay mabigat. Kung totoo ang lahat ng laman nito, babaguhin nito ang lahat. Higit pa ito sa sapat para sa legal separation. Maaari itong mauwi sa mga kasong kriminal. Tumingin siya ng diretso kay Mahalina. Bakit mo ito ginagawa? Anong kapalit? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Ang kapalit? Ang makita silang bumagsak. Ang makita sa mukha ni Doña Imelda ang parehong sakit at kahihiyan na ipinadama niya sa nanay ko hanggang sa huling hininga nito. Iyon lang ang bayad na kailangan ko. Tumayo siya, naghahandang umalis. Salamat! Taimtim na sabi ni Liwayway, isang salitang hindi niya inakalang sasabihin kailanman sa babaeng nasa harapan niya. Humarap si Mahalina sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay naging mahina at apurahan. Pero mag-ingat kayo, babala niya. Hindi ninyo kilala kung gaano kasama maglaro si Doña Imelda. Gagamitin ng mga Salazar ang lahat. Pera, impluwensya, kasinungalingan para sirain ka. Sigurado akong may plano na silon para sa'yo. Mag-ingat ka sa araw na umakyat ka sa korte. Sa huling makahulugang babalang iyon, tumalikod na si Mahalina at lumabas ng coffee shop. Iniwan ang magkapatid sa isang nakabibinging katahimikan. Ang maliit na itim na USB sa ibabaw ng mesa ay hindi na lamang isang piraso ng ebidensya. Isa na itong deklarasyon ng digmaan at alam ni Liwayway na may kasamang panlalamig na ang totoong laban ay ngayon palang nagsisimula. Ang tagumpay ay may lasa at para kay Alon, ito ay ang lasa ng mamahaling whiskey na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong pait. Ang impormasyong dala ng pribadong investigador ni Doña Imelda ay mabilis na kumalat na parang lason. Ang pagkikita ni Liwayway at Mahalina sa isang coffee shop. Isang ahas, ang tanging nasabi ni Doña Imelda habang nakaupo sa kanyang engrandeng silya sa loob ng kanilang library. Hindi ito nagpakita ng gulat, kundi ng malamig na galit. Alam kong may binabalak ang bastarda na yan. Anong ginawa mo kay Mahalina? Tanong ni Alon. She's been dealt with. Fired. Her access to everything has been revoked. Sagot ni Doña Imelda, hindi man lang nag-abalang tumingin sa anak. Pero hindi siya ang problema ngayon. Ang problema ay kung ano man ang ibinigay niya kay Liwayway, kung meron man silang ebidensya. Kaya ko silang durugin sa korte, mayabang na sabi ni Alon. Ang korte ay matagal. Ang opinyon ng publiko ay mabilis, giit ng matanda. Kailangan nating sirain ang kredibilidad ni Liwayway bago pa man siya makatapak sa korte. Kailangan nating tanggalin ang tanging taong nagpapalakas ng loob niya. At doon, inilatag ni Doña Imelda ang kanyang plano. Isang planong napakababa at napakarumi na kahit si Alon ay bahagyang natigilan. We will destroy her character at sisirain natin ang kanyang abogado. Sabi ni Doña Imelda, ang mga mata ay kasing talim ng patalim. Ang sarili niyang kapatid. Isang press conference ang muling ipinatawag.
Ngunit sa pagkakataong ito, si Doña Imelda mismo ang humarap. Gamit ang kanyang impluensya, tinipon niya ang mga pinagkakatiwalaan niyang mamamahayag. Bilang isang ina, labis po akong nasasaktan sa mga nangyayari. Simula ni siya, ang boses ay puno ng huwad na pighati. Naglabas siya ng ilang litrato, mga larawang kuha ng kanyang investigador, kung saan magkasama si Liwayway at Pag-asa na magkaakbay bilang magkapatid. Ngunit sa mata ng publiko, maaari itong bigyan ng ibang kahulugan. Ang aking manugang ay matagal nang may unhealthy attachment sa kanyang kapatid. Patuloy ni Doña Imelda. Isang relasyong hindi na tama para sa 2 taong nasa hustong gulang na. Ito ang totoong dahilan ng kanyang emotional instability. Pinipilit niyang sirain ang pamilya namin dahil sa impluwensya ng kanyang kapatid na may pansariling interes. Ang lason ay pinakawalan na. Ang mungkahi ng isang relasyong incestuous, kahit hindi direktang sinabi, ay sapat na para dungisan ang pangalan ng magkapatid na Alcaraz. Habang ang media ay abala sa bagong eskandalo, isinagawa naman ni Alon ang ikalawang bahagi ng plano. Gamit ang kanyang koneksyon sa gobyerno, isang bitag ang inihanda niya para kay Pag-asa. Isang peking kliyente ang lumapit dito para sa isang kaso ng land dispute, nag-alok ng malaking halaga at nag-iwan ng isang briefcase na puno ng pera bilang down payment. Mula sa kanyang tinted na sasakyan, sa kabilang kalsada, pinanood ni Alon ang lahat. Nakita niya ang pagdating ng mga ahente ng NBI, ang pagkagulat sa mukha ni Pag-asa, at ang pag-escort sa kanya palabas ng kanyang sariling law firm para sa questioning sa isang bribery and corruption case. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Alon. Iyon ang nangyayari kapag kinalaban mo ang isang Salazar. Ilang oras ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag. Nasa presinto pa rin si Pag-asa, pinipilit ipawalang sala ang sarili. At si Liwayway, ayon sa kanyang espiya, ay halos hysterikal nang mabalitaan ang nangyari. Perpekto. Sira na ang kanyang pangalan at wala na ang kanyang tagapagtanggol. Handa na siyang salubungin. Alam niya kung saan ito hahanapin. Ipinag-utos niyang hanapin ang isang maliit na parke malapit sa kondo ni Pag-asa. At doon niya ito nakita, nakaupo sa isang bench, mag-isang umiiyak habang yakap-yakap ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong katad ay walang ingay na lumalapat sa semento na. "Wayway!" Tawag niya. Ang boses ay malumanay. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang mga mata ay puno ng galit, takot, at kawalan ng pag-asa. "Hayop ka! Alam kong kagagawa ninyo to." "Ako ang asawa mo, Wayway. Kaya kitang tulungan," sabi ni Alon. Umupo sa tabi niya na parang walang nangyari. Kaya kong ayusin ang gulo ni Pag-asa sa isang tawag lang. Kaya kong bawiin ang lahat ng sinabi ng mommy. But you have to do one thing for me. Hinding-hindi, mariin niyang sagot. "Drop the case," simpleng sabi ni Alon. "Bumalik ka sa akin. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Magsimula tayo ulit para sa magiging anak natin." Tinitigan siya ni Liwayway na para bang isa siyang halimaw. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, hinding-hindi ako babalik sa impyernong yon." Tumayo si Alon. Ang pagiging malumanay ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Lumuhod siya sa harap ni Liwayway. Hinawakan ang mga kamay nito. "Sayang," anya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pag-angkin at pagbabanta. At habang nakayakap, ibinulong niya sa tainga nito ang mga salitang tatatak sa kaluluwa nito. "Wala kang kalaban-laban kung wala si Pag-asa. Mag-isa ka lang, Wayway." Naiwan si Liwayway sa bench. Ang mga salita ni Alon ay umuukil-kil sa kanyang isipan na parang lason. "Mag-isa ka lang, Wayway." Ang hangin ay malamig, ngunit mas nanlalamig ang kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang kanyang pangalan,
Dinungisan ng pinakamaruming akusasyon. Ang kanyang kapatid, ang kanyang tanging sandalan, ay nasa bingit ng kapahamakan at siya, naiwang mag-isa sa gitna ng unos na nilikha ng pamilyang minsan niyang tinawag na sa kanya. Umuwi siya sa kondo na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Sumuko. Ang salitang yon ay gumapang sa kanyang isipan. Siguro, iyon na lang ang natitirang paraan. Tumawag kay Alon. Sabihing, tapos na ang lahat. Nababalik na siya. Hayaan na lang na tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Basta't mailigtas lang niya ang kanyang kuya. Basta't matigil na ang lahat ng ito. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang USB na bigay ni Mahalina na nakapatong sa mesa. Ang sandata na dapat sana ay magpapalaya sa kanya ay tila isa na lang walang silbing piraso ng plastik. Paano niya ito gagamitin kung ang mismong abogado niya ay idinidiin sa kasalanang hindi nito ginawa? Naramdaman niya ang matinding pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na rin sa paglaban. Marahil tama si Alon. Wala siyang kalaban-laban. Napahagulhol siya. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na galing sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Para kanino pa ba siya lumalaban? Para sa sarili niya? Ano pa ang natitira sa kanya? Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang marahan ngunit malinaw na paggalaw ang naramdaman niya mula sa kanyang sinapupunan. Isang maliit na sipa. Pagkatapos, isa pa. Natigilan siya. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang kanyang anak, ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Naalala niya ang gabi sa ospital, ang pangako niya sa sarili. Lalaban ako para sa anak ko. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kanyang pitaka. Mula roon, inilabas niya ang isang nakatuping larawan, ang pinakaunang ultrasound ng kanyang baby. Isang maliit na tuldok ng buhay, isang pangako ng pag-asa. Tinitigan niya ang larawan. At habang tumutulo ang kanyang mga luha, hindi na ito luha ng pagkatalo. Ito na ay luha ng isang ina. Anong klaseng mundo ang ibibigay niya sa kanyang anak kung ngayon pa lang ay susuko na siya? Isang mundong pinamumunuan ng takot? Isang mundong kung saan ang mga halimaw na tulad ni Alon at Doña Imelda ang laging nananalo. Isang mundong kung saan ang pananahimik ay ang tanging pagpipilian? Hindi. Hinding-hindi. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na mas matindi pa sa galit, mas dalisay pa sa paghihiganti. Ang lakas ng pagmamahal ng isang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa ay nag-aalab na ngayon sa determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una niyang tinawagan si Pag-asa na sa awa ng Diyos ay nakalabas na on bail sa tulong ng mga kasamahan nitong abogado. Kuya, patawarin mo ako dahil sa akin nadamay ka. Basag ang boses niya. Huwag mong isipin yan, Wayway. Kasama ako sa laban na to, di ba? Sagot ni Pag-asa sa kabilang linya. Oo, kuya, sabi ni Liwayway. Ang boses ay buo na at matatag. At itutuloy natin ang laban. May plano ako. Pagkatapos ng tawag, hinanap niya ang numero ng isang dati niyang kaibigan sa kolehiyo. Isang respetadong investigative journalist na kilala sa pagiging walang kinikilingan. Ria, si Wayway to, sabi niya. Kailangan ko ng tulong mo. May kwento ako na kailangang marinig ng buong Pilipinas, pero kailangan nating gawin ito sa paraang ako ang may kontrol. Kinagabihan, sa harap ng isang malaking salamin, binuksan ni Liwayway ang lalagyanan ng damit na dala niya mula sa mansyon. Mula roon,
Kinuha niya ang isang damit na sumisimbolo sa lahat ng kanyang sakit at kahihiyan. Ang mamahaling gown na suot niya noong gabi ng charity gala, isinuot niya ito. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, hindi na ang babaeng takot at nag-iisa ang kanyang nakita. Ang nakita niya ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang damit na dati niyang kulungan ay ngayon ang kanyang kalasag. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang mga ito ay nagliliyab. Hindi na ako matatakot. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang sinapupunan para sa anak ko. Ang ballroom ng isang neutral na hotel sa Maynila ay puno ng mga mamamahayag. Ang ere ay makapal sa espekulasyon. Isang biglaang imbitasyon mula sa panig ni Liwayway Alcaraz Salazar ang nagpagulo sa media. Pagkatapos ng ilang linggong pananahimik at pagtatago, sa wakas ay haharap na ang babaeng nasa sentro ng pinakamalaking eskandalo sa alta sosyedad. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Imelda kasama ang kanyang mga abogado. Ang muka ay puno ng paghamak. Si Alon ay wala roon. Isang kalkuladong desisyon para ipakita na masyadong nasasaktan ito para dumalo. Naroroon sila hindi para makinig, kundi para pagtawanan ang huling pagtatangka ng isang desperadong babae. Biglang tumahimik ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Liwayway. Hindi siya ang kaawa-awang biktima na inaasahan ng lahat. Nakasuot siya ng parehong eleganteng gown na isinuot niya noong gabi ng charity gala. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang postura ay tuwid. Ngunit ang pinakanagpabago sa lahat ay ang kanyang mga mata. Wala na ang takot. Ang naroon ay ang kalmadong apoy ng isang taong wala nang ikakatakot na mawala. Umupo siya sa gitna ng entablado, sa likod ng isang simpleng mesa. Sa tabi niya ay ang kanyang kuya Pag-asa, na matagumpay na na-dismiss ang pekeng kaso laban sa kanya sa tulong ng mga ebidensyang palihim na ibinigay ni Mahalina. CCTV footage na nagpapakitang planado ang pag-entrap sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pinalakas ng mga mikropono. Ako po ay naririto ngayon hindi bilang isang biktima. Naririto po ako bilang isang ina na nagpasya na hindi na mananahimik. Tumingin siya sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang bawat babaeng nakakaramdam ng takot sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa loob ng maraming linggo, ako po ay inyong hinusgahan. Tinawag akong hindi matatag ang pag-iisip. Isang masamang asawa, isang babaeng baliw. Madaling paniwalaan ang mga kasinungalingang yan, lalo na kung ang nagsasabi ay makapangyarihan, mayaman at iginagalang, sabi niya. Ngunit ngayon, ipapakita ko sa inyo ang katotohanang pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang mga maskara. Sa isang senyas niya kay Pag-asa, isang malaking screen sa likod nila ang umilaw. Ang sumusunod na video ay kuha mula sa isang hidden camera sa loob ng opisina ng aking asawa, si Mr. Alan Salazar. Anunsyo ni Pag-asa. Ang unang ipinakita ay isang eksena kung saan nagwawala si Alon, naghahagis ng mga gamit. Ang tunog ng kanyang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Walang kwenta, palpak. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang imahe ng kalmado at mapagmahal na Alon ay nagsimulang magkalamat. Maaring sabihin nilang masama lang ang araw niya, sabi ni Liwayway. Ngunit paano no ito? Ang sumunod na eksena ang nagpatigil sa paghinga ng lahat. Si Alon, na halatang lasing, ay kausap si Mahalina. Ang audio ay malinaw. She needs to be disciplined, Lina. Maririnig na sabi ni Alon sa video. Minsan, kailangan mo lang itulak ng kaunti para matutunan niya kung sino ang dapat sundin.
Just like what I did to her last night. Isang tulak lang, tumahimik na siya. Isang kolektibong pagkabigla ang narinig sa buong silid. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling kay Doña Imelda, na ang mukha ay namumutla. Ang kanyang postura ng reyna ay gumuho. At para po sa mga naniniwala pa rin na ako ay emotionally unstable, nagpatuloy si Liwayway. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga pinakamasakit na alaala ng aking buhay. Ang huling video ay ang pinakamalupit sa lahat. Isang audio recording. Ang tunog ng isang malakas na kalabog. Ang tunog ng nababasag na salamin. At pagkatapos ay ang kanyang sariling sigaw ng sakit. At sa gitna ng lahat, ang malamig na boses ni Elon. Nasasaktan ka? Ikaw pa ang nasasaktan. Nang matapos ang recording, tumayo si Liwayway. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang lalaking inyong hinangaan ay ang parehong lalaki na halos pumatay sa kanyang sariling anak. Sabi niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ako po ay nagsalita ngayon, hindi para maghiganti. Nagsalita ako para sa anak ko at para sa lahat ng babaeng nananahimik sa takot. Hindi po kayo nag-iisa at hindi po ninyo kasalanan. Sa puntong yon, bumukas ang pinto sa likod ng ballroom. Pumasok ang mga unipormadong pulis, kasama ang ilang ahente ng NBI. Lumapit sila sa kinaroroonan ni Doña Imelda. Doña Imelda Salazar, we have a warrant for your arrest for obstruction of justice. Sabi ng isang opisyal. Kasabay nito, inanunsyo ni Pag-asa. May hiwalay na team na rin po na papunta ngayon sa Salazar Tower para isilbi ang warrant of arrest para kay Mr. Alon Salazar para sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang isang bagyo. Ang lahat ng lente ay nakatutok sa pagbagsak ng isang imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liwayway si Doña Imelda na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulang galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Liwayway. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang babaeng malaya. Ang apat na sulok ng interrogation room ay tila lumiliit. Unti-unting dinudurog ang natitirang paghahari ni Alon Salazar. Ang mamahalin niyang suit ay lukot na. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo. Ngunit ang pinakagumuho sa lahat ay ang kanyang mga mata. Ang dating nag-aalab na apoy ng kapangyarihan ay napalitan ng malamig na abo ng pagkatalo. Sa kabilang panig ng metal na mesa, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Imelda. Nakakalabas lang din matapos magpiyansa. Kung si Alon ay isang bagyong humupa, si Doña Imelda naman ay isang bulkan. Sa labas ay kalmado, ngunit sa loob ay nag-aalab sa nagbabantang pagsabog. This is all your fault. Ang unang mga salita ni Doña Imelda. Ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng sisi. I warned you. Sabi ko sa'yo, kontrolin mo ang iyong galit. Pero hindi ka nakinig. You became sloppy. Hinayaan mong makakuha ng ebidensya ang isang hamak na babae. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Hindi makapaniwalang sagot ni Alon. Mom, you were the one who pushed me. Ikaw ang laging nagsasabi na dapat matuto si Liwayway kung saan ang lugar niya. I was just doing what you taught me. Isang malutong na sampalang dumapos sa pisngi ni Alon. Ang ingay nito ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Huwag na huwag mo akong sisisihin sa iyong mga kabiguan. Mariing sabi ni Doña Imelda. Ang mga mata ay nanlilisik. I built this empire from nothing. Pinrotektahan ko ang pangalang Salazar sa loob ng 40 taon. At sa isang iglap, sinira mo ang lahat dahil sa isang babae. I am your son. Sigaw ni Alon, ang kanyang boses ay basag. You were my heir. Pagtatama ng matanda. Ngunit ngayon, isa ka na lang kahihiyan, isang pabigat.
Tumayo si Doña Imelda. Inayos ang kanyang damit na para bang inaalis ang isang dumi. Ayusin ko ito, gaya ng dati. Gagamitin ko ang lahat ng pera at koneksyon ko para ilabas ako sa gulong ito. Pero ikaw, tumingin siya sa anak na may sukdulang pagkadismaya. Bahala ka sa sarili mo. Mula ngayon, wala na akong anak na nagngangalang Alon. Sa mga salitang yon, tinalikuran niya ang nag-iisang anak at lumabas ng silid. Iniwan si Alon sa isang nakabibinging katahimikan. Iniwan siyang mag-isa. Ang parehong mga salita na ginamit niya para takutin si Liwayway ay ngayon ang kanyang katotohanan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Ang presensya ay pamilyar, ngunit ngayon ay may dalang lamig na hindi pa niya naramdaman dati. Si Mahalina. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. "Kamusta, kuya?" tanong niya. Ang salitang kuya ay binitawan niya na may halong pangungutya. Napaangat ng tingin si Alon. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito." "Ako?" Mahinang tumawa si Mahalina. "Hindi, Alon. Ikaw at ang ina mo. Kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo. Kayo ang lumikha ng mga multo na ngayon ay minumulto kayo. Ako lang ang nagbigay ng boses sa isa sa kanila." Lumapit siya sa mesa. "Naaalala mo ba si Celia Diaz, ang nanay ko?" Siguro hindi na. Isa lang naman siyang ordinaryong sekretarya na naakit ng makapangyarihang si Don Ricardo Salazar. Isang babaeng naniwala sa mga pangako. Isang babaeng itinapon na lang na parang basura nang malaman ni Doña Imelda ang tungkol sa amin. Tinitigan ni Mahalina si Alon ng diretso sa mata. "Lumaki ako sa anino mo. Nakikita kita sa mga magazine, sa telebisyon, ang Salazar Prince. Samantalang ako, ang Salazar Secret, ay namumuhay sa takot. Alam mo ba ang pakiramdam na makita ang nanay mong unti-unting namamatay dahil wala kaming perang pampagamot habang ikaw ay nagpapalit-palit ng luxury cars?" Hindi nakasagot si Alon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabi. Ang araw na ito ay para sa kanya. Bulong ni Mahalina. Ang pagbagsak ninyo ang hustisyang hindi niya kailanman nakuha. Sa paglabas ni Mahalina, kasabay na dumating ang abogado ni Alon. "Sir, the court just approved the petition for legal separation, and the board of directors, they have called for an emergency meeting. They are invoking the morality clause in your contract. They're removing you as CEO." Sunod-sunod, ang pagtalikod ng kanyang ina, ang paghihiganti ng kanyang kapatid, ang pagkawala ng kanyang asawa, ang pagbagsak ng kanyang karera. Lahat ng bumubuo sa kanyang pagkatao ay binabaklas, piraso-piraso, hanggang sa wala nang matira, nang sa wakas ay maiwan na siyang mag-isa sa kanyang holding cell na pasandal siya sa malamig na pader. Wala na ang galit, wala na ang pagmamataas. Ang natira na lang ay isang malawak at malalim na kawalan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na ginamit niya para manakit. Sa isang sulok ng silid, may isang maliit na salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon, hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang Salazar, kundi bilang isang lalaking wasak. Isang malakas at puno ng pighating sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang hiyaw ng isang haring nawalan ng kaharian. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang nakarinig. Ang sakit ng panganganak ay wala sa kalingkingan ng sakit na dinanas ni Liwayway sa mga nakaraang buwan. Sa bawat pag-iri, pakiramdam niya ay inilalabas niya hindi lamang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang lahat ng takot, lahat ng alaala ng karahasan, at lahat ng anino ng nakaraan. Sa loob ng delivery room, wala si Alon. Wala ang mga Salazar. Ang tanging nasa tabi niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay habang pinapahid ang kanyang pawis, ay ang kanyang Kuya Pag-asa.
Kaya mo yan, Wayway. Para sa kanya. Bulong ni Pag-asa. Ang boses ay puno ng pagmamalaki at suporta. At sa isang huling, malakas na pag-iri, narinig niya ang pinakamagandang tunog sa mundo, ang iyak ng isang bagong buhay. It's a healthy baby girl, Mommy Liwayway, anunsyo ng doktor. Nang ilagay ang maliit na sanggol sa kanyang dibdib, naramdaman ni Liwayway ang isang uri ng pagmamahal na hindi niya akalaing posible. Isang pagmamahal na naglilinis, naghihilom. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng kanyang anak. Ang mga mata nito, bagamat nakapikit pa, ay parang nangangako ng isang kinabukasan na puno ng liwanag. Ang pangalan niya, bulong ni Liwayway habang tumutulo ang kanyang mga luha ng kaligayahan, ay Amihan dahil siya ang sariwang hangin na nagdala ng pagbabago sa buhay ko. Amihan Alcaraz, sabi ni Pag-asa, ngumiti habang tinitingnan ang kanyang pamangkin. Isang magandang pangalan para sa isang magandang simula. Ilang linggo ang lumipas habang nagpapalakas si Liwayway sa kanyang bagong tahanan, isang simpleng bahay na malayo sa karangyaan at mga alaala ng Hacienda Malaya. Nakatanggap siya ng isang bisita, si Mahalina. Sa pagkakataong ito, wala na ang malamig na maskara ng paghihiganti. Ang mukha ni Mahalina ay mas maaliwalas. Tila nakahinga na rin ng maluwag pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi ako magtatagal, sabi ni Mahalina. Inabot niya ang isang maliit na regalo para kay baby Amihan. Gusto ko lang makita siya at magpaalam. Magpaalam? Tanong ni Liwayway habang hinihele si Amihan sa kanyang mga bisig. Aalis na ako ng bansa. Tapos na ang misyon ko dito. Paliwanag ni Mahalina. Si Doña Imelda ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang Salazar Group ay nasa ilalim ng bagong pamamahala. Ang pangalan ng nanay ko, kahit papaano ay nabigyan ko na ng hustisya. Tumingin siya kay Liwayway at sa sanggol. Kayo ang nagbigay sa akin ng huling lakas ng loob para tapusin ang lahat. Nakita ko sa iyo, Liwayway, ang katapangang wala ang nanay ko noon. Salamat dahil ipinakita mo na posibleng manalo. Salamat din, Lina. Tapat na sagot ni Liwayway. Dahil sa'yo, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Amihan. Bago umalis, may iniabot si Mahalina na isang puting sobre kay Pag-asa na tahimik na nakikinig. Galing kay Alon. Ipinadala niya ito sa pamamagitan ng kanyang bagong abogado bago siya dalhin sa rehabilitation facility. Nang makaalis na si Mahalina, binuksan ni Pag-asa ang sobre at ibinigay ang sulat kay Liwayway. Wala itong petsa. Ang sulat kamay ay bahagyang magulo, malayo sa perpektong pirma ng dating CEO. Liwayway, walang sapat na salita para burahin ang ginawa ko. Walang sapat na patawad para sa sakit na idinulot ko. Dito sa loob ng pasilidad, sa katahimikan ng aking silid, napakaraming oras ko para mag-isip. Nakikita ko ang sarili ko, hindi bilang ang makapangyarihang Alon Salazar, kundi bilang isang duwag na lalaking gumamit ng dahas para magtago ng sarili niyang mga kahinaan. Alam kong hindi mo na ako kailangan at alam kong mas mabuti ang buhay ng ating anak kung wala ako. Ito na lang ang huli kong magagawa para sa inyo. Ang ibigay ang kalayaang matagal mo nang nararapat na makuha. Hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi ko ito deserve. Ang hinihiling ko lang ay sana maging masaya kayo. Sana ang buhay na ibibigay mo sa ating anak ay malayong malayo sa buhay na ibinigay ko sa iyo. Nakatitig si Liwayway sa sulat ng mahabang panahon. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara. Ang kabanata ni Alon sa kanyang buhay ay opisyal nang natapos. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang bahay, karga si Amihan. Ang araw ay sumisikat. Pinipinturahan ng ginto at kahel ang kalangitan. Ang simoy ng hangin ay malamig at sariwa. Huminga siya ng malalim.
Ito ang amoy ng kalayaan. Lumapit si Pag-asa sa kanyang tabi. Ano nang plano mo ngayon, Wayway? Tumingin si Liwayway sa pagsikat ng araw. Pagkatapos ay sa mukha ng kanyang natutulog na anak. Isang nangiti ng tunay na kapayapaan ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuhay kuya, sagot niya ng may katiyakan. Mabuhay ng walang takot. Ito na talaga yon, ang tunay na Liwayway. 1 taon na ang lumipas. Ang entablado ay hindi na isang grand ballroom na puno ng mga mapanghusgang mata. Isa na lamang itong maliit na community hall. Ngunit ang mga matang nakatitig kay Liwayway ngayon ay puno ng pag-asa at pag-unawa. Nakatayo siya sa harap ng isang grupo ng mga babae, mga survivor, mga mandirigma, mga tulad niya. Siya na ngayon ang tagapagsalita, ang tagapagtatag ng Liwayway Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse. Ang katahimikan, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat ng karanasan. Ang katahimikan po ang pinakamalakas na sandata ng mga nang-aabuso. Pinaniwala nila tayo na ang kahihiyan ay sa atin, na ang kahinaan ay sa atin, na kung tayo ay magsasalita, tayo ang huhusgahan. At sa mahabang panahon, naniwala po ako. Isang saglit siyang huminto, tinitingnan ang bawat mukha sa kanyang harapan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa pananahimik. Ang tunay na lakas ay sa pagbasag nito. Ang unang salita, ang unang pag-amin na kailangan ko ng tulong, iyon po ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang hakbang. Sa sandaling piliin ninyong magsalita, hindi na kayo nag-iisa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalibutan siya ng mga babae. May mga yumakap, may mga nagpasalamat, may mga nagbahagi ng sarili nilang kwento sa unang pagkakataon. Wala na ang Liwayway na anino lamang ni Alon Salazar. Ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay isang Liwayway na may sariling liwanag sa kabilang dako ng lungsod. Sa isang malaki at madilim na mansyon, nakaupo si Doña Imelda sa kanyang sala. Mag-isa. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay lumayo na. Ang kanyang impluwensya ay naglaho na parang bula. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakalatag ang isang pahayagan. Sa front page, ang nakangiting mukha ni Liwayway. Kasama ang headline, Liwayway Foundation, nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga biktima ng abuso. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Natalo siya, hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng katatagan ng isang babaeng minsan niyang minamaliit. Pauwi sa kanyang simpleng tahanan, masaya ang puso ni Liwayway. Ang bahay niya ay hindi na isang gintong kulungan. Ito ay isang tahanan na puno ng init at tawanan. Pagbukas niya ng pinto, isang maliit na bata na may maningning na mga mata ang tumakbo papalapit sa kanya. Mama! Sigaw ng 1 taong gulang na si Amihan. Binuhat niya ang anak, niyakap ng mahigpit at nilanghap ang matamis na amoy nito. Sa kusina, nagluluto ang kanyang kuya Pag-asa na laging naroroon para sa kanila. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit ito ay totoo. Ito ay sa kanila. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, dinala ni Liwayway si Amihan sa isang maliit na burol malapit sa kanilang bahay. Magkahawak kamay sila habang pinapanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Ang kadiliman ay napapalitan ng kulay kahel, rosas at ginto. Ang mga unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha, nagdadala ng init at pangako ng isang bagong araw. Tumingin si Liwayway sa kanyang anak, na tuwang-tuwang itinuturo ang sumisikat na araw. Nakita niya sa mga mata nito ang hinaharap, isang hinaharap na malaya sa takot, puno ng pagmamahal na nagpapalaya, hindi nagkukulong. Niyakap niya ang kanyang anak, habang ang liwanag ng umaga ay tuluyang bumabalot sa kanilang dalawa.
Ang pag-ibig, bulong niya sa hangin, para sa kanyang sarili, para sa kanyang anak, at para sa lahat. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging kulungan. Dapat ito ay laging malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral, na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusuundan ng pinakamaliwanag na umaga. Ipinakita sa atin ni Liwayway na ang tunay na kalayaan ay hindi nakikita sa yaman o katayuan sa buhay, kundi sa lakas ng loob na basagin ang katahimikan at piliin ang sarili. Ang pagmamahal sa sarili, ang unang hakbang patungo sa isang buhay na tunay na malaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Liwayway. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tumatatak sa puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.